mga mag-aaral sa asignaturang Pilipino. Sa bidyong ito ay tatalakayin natin ngayon ang pabulang, ang kuneho at ang pagong. Sa pagtatapos ng video na ito ay inaasahan na ipapaliwanag ng mga manonood ang papel ng tauhan at pantulong na tauhan sa akda. Napapahalagahan ng mga manonood ang mga aral ng bawat tauhan sa akda. Nakagagawa ng isang maikling sanaysay na nagsusuri sa mga tauhan at kanilang mga papel sa isang akda. Bago tayo magsimula sa ating talakayan, alamin muna natin kung ano nga ba ang pabula. Ang pabula ay isang uri ng panitikan na nagsasalaysay ng mga pangyayari na pinagbibidahan ng mga hayop, halaman o bagay na may mga katangiang pantao. Karaniwan itong naglalaman ng isang aral o moral na leksyon na matututunan ng mga mambabasa o tagapakinig. Ang aral na ito ay madalas na ipinapahiwatig at hindi direkta, kaya't nangangailangan ng pag-iisip at pagsusuri upang maunawaan. Madalas na ginagamit ang mga pabula upang magturo ng moral na aral. Ang pangunahing layunin ng isang pabula ay magturo ng mabuting asal, magbigay ng babala laban sa masamang gawain o magpakita ng isang katotohanan tungkol sa buhay. Magbigay ng aliw. Ang mga pabula ay maaaring maging nakakaaliw dahil sa kanilang kawili-wiling mga kwento at mga karakter. Magpahayag ng opinyon o pananaw. Maaaring gamitin ang mga pabula upang maipahayag ang opinyon ng may akda tungkol sa isang particular na issue. Ang mga kilalang halimbawa ng pabula ay ang mga kwento ni na Ang Langgam at ang Tipaklong. Nagtuturo ito ng aral tungkol sa sipag at pagtitipid. Ang Aso at ang Anino. Nagpapakita ito ng panganib ng kasakiman. Ang Lobo at ang Ubas. Nagpapakita ito ng pagdadahilan at kawalan ng kakayahan. Sa madaling salita, ang pabula ay isang simpleng kwento na may malalim na kahulugan. Ito ay isang mabisang paraan upang maituro ang mga mahalagang aral sa buhay sa isang nakakaaliw at madaling maunawaang paraan. Bago tayo dumako sa ating talakayan ay magkakaroon muna tayo ng isang laro. Magaling! Tunay ngang napakagaling ninyo! Ngayon, nais ko munang panoorin ninyo ang pabulang, ang kuneho at ang pagong. Isang araw, may isang pagong na mabagal na naglalakad sa kagubatan. Nang maabutan siya ng tumatalon na kuneho. "Tumabi ka, mabagal na pagong, at ako ay tumadaan," sabi ng kuneho. Inasar ng tumatalon na kuneho ang pagong dahil sa kabagalan maglakad nito. Nainsulto si pagong sa biro ni kuneho, kaya hinamon niya ito sa isang paligsahan. "Kung sa tingin mo mabagal ako, bakit hindi natin daanin sa isang paligsahan? Maaaring mabilis ka, subalit malakas naman ang aking resistensya," ang hamon ni pagong. "Anong paligsahan ba ang tinutukoy mo?" tanong ng kuneho. "Paunahan tayong makarating sa tuktok ng bundok," sagot ni pagong. "Sa tingin mo matatalo mo ako? Sige, payag ako," tinanggap ng kuneho ang hamon. Ilang segundo ang nakalipas, nagsimula ng tumalon ang kuneho. Habang ang pagong naman ay nagsimula ng maglakad. Maya-maya ay malayo na ang narating ni kuneho. Tumingin siya sa likod at hinanap si pagong. Nasaan na kaya si pagong? Mukhang malayo pa siya at hindi na niya ako maabutan. Kaya magpapahinga muna ako. Humiga ang kuneho sa tabi ng puno at nagpahinga muna. Habang si pagong naman ay patuloy pa ring naglalakad. Hanggang sa madaanan niya ang natutulog na kuneho. Sa wakas, naabot rin ni pagong ang tuktok ng bundok at napasigaw siya sa galak. Nagising ang kuneho nang marinig ang sigaw ni pagong.
kaya nagmadali siyang tumalon patungo sa tuktok ng bundok. Subalit, huli na ang lahat. Nang maabot niya ang tuktok ng bundok, nakita niyang masayang nagpapahinga na si Pagong sa tuktok. Tanging aral, hindi basihan ang bilis upang magtagumpay, kundi ang pagsusumikap. Magaling mga bata, kayo ba ay nang-enjoy at may natutunan patungkol sa kung ano ba talaga ang pabula, lalong-lalo na sa mga kwento ng Pagong at ang Kuneho. Hanggang sa susunod, bye-bye!